Nako, lagot na. Matindi to, Senchis Escudero, sinampahan ng mga reklamo sa ombudsman. Nadamay na. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagbula kay Malacanang Watch 2024. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Malacanang Watch 2024 at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Ito, pag-usapan po natin, itong si Chis Escudero ay aarestuhin. Ayon, bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si Coach Oli. Siyempre, huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni Coach Oli, mga katunay. Pakibisita po yan at huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni Coach Oli. At siyempre, huwag niyong kalimutang suportahan din ang Banateros, mga katunay. Pagpatuloy natin. Kasunod ng ethics complaint na kanyang inihain sa Senado laban kay dating Senate President Chis Escudero, sa Office of the Ombudsman naman tumungo ang private lawyer na si Marvin Aceron para naman magsampa ng criminal complaints laban sa senador. Kaugnay daw ito sa higit 352 million pesos na halaga ng umano'y questionabling transaksyon noong gobernador ng Sorsogon si Escudero taong 2019 hanggang 2022. 2019? 2019 hanggang 2022? Parang ang layo ah. Hindi mga katunay parang ang layo, parang ano ino-open mo yung dati? Ano pam-pam? Kala ko ba naman yung ngayon ang iaano niya? Isipin mo, 2019 ang sinisilip. Nagkabaha-baha ngayon sa Cebu. Ang sinisilip nila, yung nangyari nung 2019 to 2022. Yun yung sinasabi. Na wala namang koneksyon sa nakawang nangyayaring Alam mo, may nakausap ako kanina. Hindi ko na lang babanggitin kung sino siya. Isang kilalang vlogger. Taga Cebu. Taga Cebu siya. Tinanong ko, kamusta kayo dyan? Naku, ang dami pa raw may sakit dahil nung baho pa raw doon sa lugar nila dahil doon sa mga namatay. Yung nangyari daw sa Lindol, wala pa daw yun compared doon sa nangyari doon sa baha. Sabi ko, ang sinisisi nila dyan ay ang Duterte administration. Sabi niya, ang tanong ko sa'yo, may baha ba nung panahon dyan, nung panahon ni PRRD? Alam mo sagot, never pang nagkabaha doon sa lugar na yon. Never pa. That was the first time. Totoo lang, no? Totoo lang. Nung panahon talaga ni PRRD, wala ganong baha. Hindi nga ako naglimas ng bahay noon, yung buong ano ni PRRD, buong termino. 'Di ba? Hindi talaga nagbaha. Paano isisisi kay PRRD yung mga bagay na kakulangan na nangyari ngayon kung maayos naman ang nangyari kay PRRD? Baka sabihin ng iba, hindi naman masyadong malalakas ang bagyo noon. Hoy, may mga malalakas na bagyo noon. Yung panahon ni PRRD, 'di ba? May pandemic pa nga 'Di ba? Pero walang naranasan yung taong bayan na lumubog sa baha. Siguro binabaha hanggang paa, yung paa lang sa talampakan, yung mga natural na legit na talagang yung mga lugar na konting ulan bumabaha, yun talaga, dun lang. Pero hindi naman nalagpas tao, hindi yung parang akala mo parang tidal wave na yung nangyayari sa baha. May mga gumuguhong ganito. Hindi ganon. Diba? Ngayon lang nangyari yung mga ganitong bagay. Diba? Kaya hindi nila pwedeng isisi kay PRRD yung mga nangyari ngayon. Diba? Kasi hindi naman nangyari yan noon Doon pa lang, hindi mo kailangan maging abogado. Para kasi pinapalabas nila, ano yun? Halimbawa, nagpagawa si PRRD ng mga flood control na yan, mga ganyan-ganyan. Hindi matitibay. O sige. O gumawa kayo ng flood control, mga pangharang sa bagan to ganyan-ganyan para hindi bahain. Pero good for 6 years lang. Ganun ba yon? May expiration date? Yung mga ginagawa ni PRRD proyekto noon para maiwasan ang baha, ganto. May expiration date ba yon? Para pagdating ng 2022, tapos na or 2023? Hindi na matibay? Parang ganon? Ganon? Ano yung pagkain? Utak naman talaga. Ito sino ba to? Diba?
Paano kapitbahay namin to? Yung hindi ka lang tanga, alam mo na ang problema natin ngayon, bakit may nalulunod sa baha, ay dahil yung administrasyon ngayon. Yung mga speaker ngayon. Yung presidente ngayon. Yung mga congressman ngayon. Yun, sabi. Yung mga senador ngayon. Ang problema nandoon. Bakit Ngayon. sinisilip nyo yung 2019 to 2022? Yes. At yan ang inireklamo nyo sa ombudsman patungkol kay Chis Escudero. Ang gago rin no? Sa totoo lang kasi, si Senator Cheese, hinahanapan na lang nila ng butas yan. Mga kating-kating ang gumanti ang mga yan eh. Siyempre, di ba, kumpiyansado sila. No? Kumpiyansa kami, napapaboran kami ni Cheese Escudero nung hinahain namin ng impeachment ni Sara Duterte. Kumpiyansa kami, napapanigang kami, pero hindi. Isinantabi yun ni Cheese, hindi niya pinansin. 'Di ba? Kaya doon ako humanga kay Cheese noon. Pinakita niya yung transparency sa lagay na 'yon. 'Di ba? Kaya etong mga to parang gumaganti na lang at humahanap ng butas para ang isang Escudero na bumaliktad sa kanila na buong akala kakampi nila mawala na rin. Ibig ko sabihin mawala na rin. Baga, bawas ka na dyan sa Senado. Kasi kapag nandiyadyaan ka, dagdag ka pa sa mga makakalaban. Alam naman natin si Senator Cheese sa 2028, baka tumakbo yan. Tama ba ako? Correct me if I'm wrong, mga katunay? O kapag tumakbo yan na pagiging senador sa susunod, siguradong mananalo yan, 101%. Dahil wala naman talaga, para sa akin, wala ko nabalita ang kakurapan na ginawa niya ni Cheese. Diba? Ang gago. Alam nyo kung bakit? Easy target si Cheese eh. Una, sikat na senador. Oo. Pangalawa, maraming galit kay Cheese dahil ang tingin nila kinampihan si BP Sara. Yun ang sinasabi ko. Dahil hindi pinatuloy Yun ang sinasabi yung ko. impeachment. Na kung tutuusin, tama ang desisyon dahil unconstitutional yun. Yes. Illegal po yung impeachment na yun. Proseso Hindi lang. naaayon sa batas. At Proseso. hindi po ako nagsabi niyan. Supreme Court. So, yung ginawa ni Cheese Escudero ay tama lang. Naaayon sa batas. Hindi rin siya nagsabi nun. Supreme Court din nagsabi nun. Yes. Pero itong pinakahigit, bakit tinatarget si Cheese? Dahil sikat at sikat yung asawa. Tatandaan po natin, dalawa ang taktika ng gobyerno ni Bongbong Marcos para mawala itong usapin patungkol sa mastermind. Dalawa po. Una, diversion. Pare. Magandang diversion si Cheese. Kasi hindi lang iingay doon sa mahilig sa politika. Iingay doon sa buong Pilipinas dahil yung asawa sikat. Yung asawa, Lalong-lalo na yan, si Cheese. Mabigat yung mga salitang binitawan niya nung nag-speech siya sa Senado. Yung matinding drop name niya. Alam mo naman yung pangalang drop name niya, maraming kakampi yun. Di ba? Kaya ngayon, ganyan yung nangyayari kay Senator Cheese. asawa maganda. Yung asawa modelo. Yung asawa artista. Hinggit Diversion. lang kasi sila no? Hinggit sila kay Cheese. At habang dinadivert mo yan, madidelay. Titinan nyo, di ba? Anong issue niya? 2019 to 2022. Halatang halata, doon pa lang yun ang reklamo. Hindi mo isinama yung 2025. Bakit? Kasi pag pumalag si Cheese Escudero patungkol sa 2025, babalik na naman kay Tambi. At for sure, pupunta kay Bongbong Marcos. So anong issue niya? Hanggang 20 ano lang. So parang sinasabi ni Coach Oli dito, diversionary tactics lang to. Para makalimutan. Siyempre, pag si Cheese na yan, di ba, controversial yan eh. Umaga makakalimutan na naman. Pero hanggat lumalabas sa saldi ko, hindi makakalimutan yan, Coach Oli. Sigurado yan. May matindi pa rin pasabog daw to. 2019. Base raw ito sa 2021 report ng Commission on Audit. Tingnan mo. Sa panahon ni PRRD, yan ang gustong palabasin itong mamanto. Ito umpisa nga kong aralin pagkatapos kong i-file ang ethics case sa Senate Inaaral mo pa yan, attorney? at napansin ko parang merong pattern of corruption Parang. itong dating gobernador ng Sorsogon. At nakita ko doon, documented at least 9 cases ang pwedeng i-file kay Senator Escudero nung gobernador siya. Nakita mo ang issue Angas niya pa, ano? Ano, nagpapapicture ba yan? niya, gobernador siya. Issue. Di dati yun. Yun ang gusto niyang palabasin. At inaral niya yan, 9 cases. Tanong ko sa'yo, Brad.
May tanong ko na lang sa taong bayan. Kayo, alam nyo naman, di mo naman kailangan maging abogadong magaling eh. Kung sa tingin ninyo, may maling nangyayari o may lagayang nangyayari o merong manipulasyon na nangyayari o Yes. merong diversion na nangyayari. Yes. Tanong ko sa inyo, bakit hindi niya rin pinag-aralan yung testimony ni Saldico? Aralin mo. Hindi naman kasi sila magpo-focus dyan sa mga yan eh. Yeah, kaya Saldi ko. Hindi siya magpo-focus dyan. Magpo-focus yan sa kumakalaban sa alam mo na. Lahat naman ng mga gumagalaw na yan, alam natin yan kung kanino yung mga yan. Hindi naman gumagalaw yan para sa sarili lang nila eh. Diba? Ayaw natin magbintang, ayaw natin mag-ano. Palagay natin, hinala lang. Pero hindi naman tayo tanga. Diba? Makikita mo talaga doon, meron talagang insertion ng 100 billion. Doon pa lang, as simple as that eh. Aralin mo na rin. Bakit for a longest time, hindi binaha yung area doon ng Cebu? First time nangyari. Ngayong panahon lang ni Bongbong Marcos. Bakit hindi mo rin aralin? Na yung sinabi ni Gutesa na ang nagdi-deliver siya ng pera sa bahay ni Romualdez sa Forbes Park. Hindi niya aaralin yan, takot lang yan. Hindi madalang ang babangga dyan. Kailangan kapag bumangga ka sa mga yan, yung tinutukoy ni Coach Oli, kapag bumangga sa mga yon, dapat siguraduhin nilang buo ang kanilang yag balls. Dahil kapag ang yag balls nila nakalawlaw, wala. Alug-alug lang yan. Hindi nila kayang banggain yung mga yan. Kaya ang binabangga nila ngayon, kung sino yung kalaban ng administrasyon ngayon. 'Di ba? Kung sino ang kalaban, yun ang binabangga nila ngayon. Ang nakita mo yung 2019? Wow. Hindi halata. Hindi halata. Ito mga bata ni Bongbong Marcos, ang dami mo ng ano ha? Ang dami mong protector ha? Di ba? Nag-aaral ka na lang din. Inaral mo yung korupsyon na naganap. Bilyon ang naganap ngayon. Brad! Daming nalulunod. Para ano kaya, Coach Oli? Big deal na big deal sa kanila yung 150 million, 125 million. Yung sinasabing ganun kay VP Sara. Pero yung billion-billion, hindi big deal. Babaliktad ngayon. Diba? Katulad kay Cheese yan. Ang mga nangyayari kay Cheese. Dating kaso yan. Dati ang nirereklamo niya. Yung baka hocus-pocus o haka-haka niya lang yan eh. Diba? Hindi pa nga tayo sure dyan. Oh. Samantalang ang realidad ngayon, yung nangyayaring korupsyon ngayon, hindi niya mareklamo. Diba? Walang lakas ng loob yung mga yan. Kaya alam natin kaninong bata yan. Diba bata? Nakita mo yung gobernador si Cheese. Pilipinas. Ang dami ngayong abogadong ano. No? Ang daming abogadong gadon. Ayon kay Aceron, kabilang daw sa mga flinag ng COA ang higit 125 million pesos na overlapping infrastructure 2021. contracts na imposibleng sabay-sabay na magawa ng pare-parehong contractors na may parehong personal at 195 million, 5 million, 1 million, 8 million, 15 million, 125 million. Sige, pagpalagay natin. Pagpalagay lang ha. Okay, hindi ko pinagtatanggol to. At hindi ako naniniwala dyan. Okay? Na kasabwat dyan si Cheese. Sigurado ako hindi siya dyan kasabwat. Pero kunwari lang, magkano lang yan? Oo, tama. Eh, yung siniwalat ni Saldico, Yun ang importante dun eh. billion po ang hinihingi ni Bongbong Marcos. Yeah. Di umano. Hindi naman tayo sa issue kung totoo o hindi. Di sana inaral mo din. Yung sinabi ni Gutesa, tinuturo si Tambi. Ang laki nun. Ilang milyon yun. Isang maleta lang kada linggo, 3 times a week nagdi-deliver. Maleta. Sana all 48 million isang maleta. Sana nag-deliver kayo dito sa bahay namin. Ako kaya kailan ako makati nagdi-deliver ng pera, no? Buti pa ito, dinideliveran lang ng pera. Kahit kalahating maleta lang. Ang nasilip mo yung 195. Naku, equipment.
Hindi ang halata. 15 million pesos Hindi na halata. pondo mula sa national government. Kabilang na raw ang 10 million pesos na typhoon relief money na hindi nagalaw sa loob ng 6 na taon. Higit Papatuloy pa ba natin yan? Parang wala namang kwenta yung nagre-reklamo na yan kay Cheese. 8 million pesos na janitorial at laundry contracts na suportado umano ng peking mga dokumento at 1.6 million Ipapalapad lang ng papel tong nagre-reklamo kay Cheese. pesos na tupad disbursements na may depektibo raw ng mga pirma at walang authorizations. Tignan mo to, inaaral niya lang. Hindi niya naman alam yung pera na apunta kay Cheese Escudero. Oh. Pero yung kay Tambi, ay kay Gutesa at kay Saldico, first hand. Ano ibig sabihin? Hindi chismis. Tsaka malalakas yung mga testigo kasi. Para sa akin kasi si Saldico, malakas na testigo na yun pero hindi nila pinaniniwalaan eh. Kaya parang kung ikaw testigo ka sa ganon, may nakikita kang ganon dati, parang magdadalawang isip ka tumistigo kasi kapag sasabihin ko yung totoo, hindi ako paniniwalaan eh. Kasi parang mas bida ngayon yung sinungaling. Hindi lang nila inaral. Hindi lang naikwento sa kanila. Hindi lang nila sinilip sa record. Sila mismo nag-deliver. Matindi po yun. Sila mismo. Ito hearsay. Kasama rin dito ang halos 196 million pesos na property and equipment entries na umano'y ghost at demolished. Sabit sa mga inireklamo ang ilan pang opisyal ng Sorsogon Provincial Government. Paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act at ilang probisyon sa Revised Penal Code ang maaaring kaharapin ng respondents. Essentially, ang ginagawa ko lang sa pag-file ng complaint ko, kumuha ko ng ebidensya sa isang ahensya ng gobyerno, yung COA, yun naman ang mandato niya. Inanalyze ko, inaral ko. Pagka-aral ko, isasubmit ko dito sa ombudsman. Marunong pala ito mag-aral. At sana may mangyari naman, hindi tayo abutin ng siyam-siyam. Hindi ka aabutin ng siyam-siyam, kakampi nyo ang ombudsman eh. Sino ba naglagay dyan? Hindi nga Kapag yung reklamo niya, papabura ng ombudsman yan. Okay. Hindi pala natin ropa tong nirereklamo mo. O sige, aksyon na natin yan. Hindi tropa yan. Dating tropa yan. Ano yan? Ex-crew. Ayan, shoutout dito sa channel ng kaibigan natin. Si Kuya Deng. Ayan, ex-crew. Nabanggit pa ex-crew. Di ba? Parang gano'n. Dating ex ni Laboying yun. Si Cheese. Kaya ex. dapat yan si Boying na ombudsman di umano eh. Dahil politiko, may kaso pa, pero naging ombudsman dahil kay Bongbong Marcos. Tatakbo yan. Hindi kayo sasaabutin ng siyam-siyam dyan. Oo. Tingnan yung mabuti. Actionan yan. Marami rin maaaresto. Gustahan tayo. Hindi ipaparesto si Tambaluslos. Kasi ako nga, di ba? Di ba sinabi nga yan na naglabas na si yung Pangulo na may mga warrant na ganon. Si Saldico, si ganto, si ganyan, si ganto, ganyan. Hinihintay ko talaga yung hindi niya nabanggit yung pinsan niya. Ba't wala yung pinsan niya? Ang dami kasing complaint sa pinsan niya pero yung pinsan niya hindi kasama. Bigyan natin ng katwiran. Hindi ko naman sinasabi na guilty, nakasama dapat doon. Ganto, matino naman yon. Ganto, sige. Pero syempre, ang daming ang daming nagtuturo sa kanya, di ba? Kahit pa paano dapat naisama siya para masagot niya rin yun. Di ba? may favoritism, ha? Ang maaaresto pa yung iba. Minsan. Di dyan pa lang lantarang lokohan na ginagawa ng gobyernong ito. Di dyan pa lang lantarang pura tuta na ang mga nakapaligid kay Bongbong Marcos. Yun lang. Diyan pa lang lantaran na maraming sumisip-sip kay Bongbong Marcos. Yun lang. Noong nakaraang buwan, naghain din ng abogado ng ethics complaint laban kay Escudero. Kaugnay sa pagtanggap niya ng campaign donation mula sa government. Ito naman, campaign donation. Sa tingin nyo, hindi kumukuha ng campaign donation si Bongbong Marcos? Do you honestly believe walang campaign donation si Bongbong? Huwag nga tayo maglokohan. Baka nga yung iba. Baka sa tingin ninyo, walang galaw doon? Baka mamaya gambling lord pa yung nagdo-donate doon. Baka lang. Kayo alam nyo naman siguro. Contractor at kaibigan niyang si Lawrence Lubiano. Hiningi na ng Billionaire News Channel ang panig ni Escudero pero wala pa siyang tugon sa ngayon. Hindi. Meron siya tugon. Hindi niya Huwag sagutin yan, Cheese. Walang kwenta yan. Milyonaryo. Tumugon na po siya sa Comelec. Sila ng abogado. Pagka-submit pa lang, hindi nila pinagtagal, sinagot na yun. So, I don't think na required silang sumagot sa bilyonaryo.
Ayon, natating natunghayan ng video na nagmula kay Malacanang Watch 2024. At syempre natunghayan natin ang boses na yon na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay Coach Oli. Kayo mga katunay, ang masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.